Nako, heto na. Kinatatakutan. Nako, iyak na si Trilling dito. Yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin ipi-play yung video yan, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Hindi ko alam kung papaano po nasabi ni Luis Trotro, no? Itong kanyang pahayag, no? Sabi niya dito mga kaubayan, sabi po sa balita or dito sa post na ito, Representative Luis Trotro nag-aalala sa posibleng epekto sa mga Pilipino ng pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court sa issue ng impeachment sa Kamara. Paano magkakaroon ng epekto, no, sa mga Pilipino itong pagdulog ni VP Sara sa Supreme Court? Hindi ko magets mga kaubayan kung ano po yung connection dito. Hindi kayo, ano bang iniisip niyo? Parang kabulukan na ito, katangahan na yata itong pinagsasabi mo. Pero ganun pa man mga kababayan. Sige. Tanggapin natin na mayroon nga talagang magiging epekto ito. So, bababa ang presyo or tataas pa ang presyo ng mga oil products, na mga langis? Kapag pumunta si VP Sara sa Supreme Court, tataas ang presyo ng langis? Tataas pa ang presyo ng mga bilihin? Tataas ang mga presyo ng serbisyo sa Pilipinas? Tataas ang pamasahe pag pumunta si VP Sara sa Supreme Court? Aray ko po. Napakalayo na niyan, no, Luis Trotro. Palagi niyo pong ginagamit ang taong bayan. Palagi niyo ginagamit yung mga Pilipino sa inyong mga personal na interest, no? Kung kayo ay kinakabahan at natatakot dito sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte, huwag niyo na kaming idamay. Dahil hindi kami natatakot dyan or walang epekto yan at hindi kami nag-aalala, no? Ang inaalala namin ngayon mga kababayan, kung kakayanin nyo ba yan? Diba? Kayo lang ang nag-aalala at natatakot, hindi ang taong bayan. Ginagamit nyo palagi ang mga Pilipino Kayo nila, sino to? Risa Hontiveros, diba? Mahal ko ang Pilipinas, aray ko po. Totoo ba yun? Si Luis Trotro, itong si Dilima, palagi yung ito si Jokno, si Castro, di ba? Si Representative Castro noon, no? Former representative. Lahat ng makabayan kayong mga congressman na mga magnanakaw sa kaban ng bayan, palagi niyong ginagamit ang word na taong bayan, mga Pilipino. Hoy, tumigil kayo. Hindi kami kasali sa mga pagnanakaw ninyo. Okay? Totoo. Sa pagnanakaw ninyo, hindi nyo kami sinasali. Okay? Dapat nagnakaw kayo, binigay nyo rin sa tao. Kaso hindi I'm not saying that is good, but kung pagnanakaw lang naman ang pag-uusapan at ginagamit ang pangalan ng taong bayan, di ba dapat dapat na makinabang ang taong bayan? Diba? Ang kaso hindi nakikinabang ang taong bayan tapos gagamitin yung word na taong bayan, mga Pilipino, ay naku, tumigil na kayo. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Tanong ng Masa, if Sara is impeached and BBM is declared sick, then Martin Romualdez will be the acting president. Tingin nyo, matatanggap ng mamamayan yon? Correct, no? So, kasi pag walang presidente at vice president, no? I think the Senate president, no? Pero magrereklamo diyan yung House of Representatives, syempre, 'di ba? Mas marami ang House of Representatives kaysa po sa Senado. 'Di ba? Pero I think it is the Senate president, mga kabayan, no? Tapos yung magiging ay pupunta taas na si Martin, 'di ba? I mean, there is impossible. We don't know yet. Ako personally, hindi ko alam kung anong proseso niyan, pero
there is really a chance, no, kung ganyan ang mangyari. Sabi dito ni Tanong ng Masa, si Romualdez de Umano ang magiging presidente. So, baka, di ba? Baka gawin na nilang prime minister. Sabi dito ni Ma'am Shi, akala ko ba sufficient in form and substance? Emmy, ayan na. To Trillanes, a.k.a. Raul, better go home na lang. And then, plants kamote tops. Ayan. It should be accountability with justice and fairness. But the HOR, Justice Committee, is now the one building up the cases for the private complaints through issuing subpoenas for evidence instead of determining and evaluating the efficiency in form, substance, and ground based solely on the attachment of evidence of the private complaints on hand. Yun nga mga kaubayan ang nakakapagtaka, di ba? Ang trabaho lang po nila mga kaubayan ay i-determine tapos i-evaluate yung mga ebidensya, then ipasa na po doon sa ipasa na po sa Senado. Kaso hindi naghahanap po sila ng mga ebidensya ngayon at nagsusubki na pa. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin ito mga karibi natin bago po natin i-play yung video. Talagang si Remulla eto pasikat palagi pero wala parehas po sila ng magkapatid nila. Kasi ito pong si Remulla, si Junvic Remulla, sabi niya, kanina si Atong Ang muntik na naming ma-corner. Muntik lang nilang ma-corner Talaga pag Remulla nasa dugo siguro nila ang palaging pa-presscon. Pero palagi silang nagpapa-presscon. Muntik lang mahuli. Nagpa-presscon na. Ito sabi ni Dr. Richard Mata. Si Junvic, kahit muntik lang na makahuli ng suspect, pinipress ko na. Hindi ganon si PRRD. Let the result speak for itself. Correct. Ang problema nga dito sa magkapatid na Remulla, mga kababayan, no? Wala pa man yung resulta, pinipress ko na. Nag-o-operate pa lang, pinipress ko na. Kaya itong mga hinayupak na mga lumalabag sa batas ay nakakatakas. Diba? Ang yayabang kasi ng mga ito Hindi mo na antayin. Diba? Hindi mo na antayin na mahuli or something na magkaroon ng resulta bago magsalita. Hindi siguro nila mapigilan yung siguro may sakit ang mga Remulla. No? Ang sakit po ng mga Remulla ay presscon. Diba? Grabe pala itong sakit na presscon. Kasi biruin mo, di ba? For example na lang, kung it is a threat to national security, tapos palagi ka presscon ng presscon, di anong mangyayari? Sabog. Ay nako, ang yayabang nyo kasi. Sabi nga dito, let the result speak for itself. Di ba? Yung resulta, wag puro baba, wag puro daldal. Diba? Magtrabaho kayo ng maayos. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Achu. Achu na ba? Ako nga din muntik na tumama ng loto. Kahit di ako tumaya, nako po. Kunin na yung 10 million kasi muntik na mahuli. Itira lang yung 10 million pag mahuli na saka ibigay lahat. Nako po. Muntik pa lang pala. Gusto agad bumida. Nako po. Muntik na kong yumaman. Sayang bigla kasi may nagising ngayon. Nangangarap kasi sila ng gising kaya ganyan sila mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dito sa mga Remulla na mayayabang? Okay, inuuna pa ang presscon kesa sa trabaho, no? Wala pa naman silang napapatunayan. Just comment down below mga karabi natin at eto na nga. I-play na po natin yung video. Pasok. Ito po, simulan po natin dito. Appetizer pa lang to, pampagana. Gagalitin ko muna kayo mga kababayan ko. Ito na, yung idol ng mga dilawan.
idol ng mga Pinklawan. Ito paborito nilang attack dog. Dito bilib na bilib sila dito kung anong sinabi ni Trillanes. Kailangan sumunod ang Pinklawan at saka mga ito Dilawan. Okay, sige, pasok. Anong kalokohan niyang Corina Trillanes yung pag-uusapan nyo? Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong magpa-file, not necessarily ako, tungkol kay Ayan, teka muna ha. Matindi Corina ha. Talagang binigyan mo pa ng ng access ni si Trillanes ha. Ulit. Sige, ulit. Ay, sorry dito. Ha. Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. May ilalabas si Trillanes. pa-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan Paano to nasasabi ni Trillanes? No? Na-access niya na ba? No? Na-access na ba ni Trillanes yung bank accounts ni BP Sara at nasasabi niya ito? Okay? Diba? Dapat kung sino man po yung source ni Trillanes, okay? Dapat po yung ipatawag sa impeachment hearing ni BP Sara sa Senate kung umabot man sila sa Senate, no? It is very important mga kabayan, no? Kung paano nila nakuha, paano yung proseso ng pagkuha ng bank, because we have the law, no? We have a law that protect. Gaya po ng doctor-patient, tawag dyan, doctor-patient, meron, dito sa dila ko, hindi ko ba no? Tapos yung attorney and client privacy like that, di ba? Ganun din naman dito sa sa bangko, no? There is a bank secrecy law, no? Na hindi po pwede ang ganyan na basta-basta lang ibibigay ng bangko, mga kabayan. Di ba? Naku po. sila every 6 months. Ayun, meron na naman siya. So di ba naalala nyo, ang dami nang sinasabi nito si Trillanes patungkol doon sa na suportado daw ng mga drug lords sa mga Duterte, but until now, wala pa naman siya nalalabas na ebidensya. Ngayon daw may maglalabas ng ebidensya. Grabe si Trillanes, may pasabog Vlogger ang datingan mo, Trillanes Meron kang itim na puwet. Meron kang itim na puwet, meron kang itim na bubuwit. Nagsusupply sa'yo ng mga pasabog. Ba't hindi ka na lang kaya mag-vlogger, Trillanes? Total, hindi ka na pwede sa politika. Hindi ka na nga rin talaga nila pinagkakatiwalaan. Ito raw. Meron daw bilyon ng mga Duterte. Sinusupplyan ng drugs. So, kasi ang Duterte, hindi nila... Gibain nyo na sa lahat ng pagkakataon, pero hindi nila magiba-giba talaga patungkol sa droga at saka dito sa korupsyon. So diyan nagtutuon ngayon si Trillanes, hitting 2 birds in 1 stone. May involved na sa droga Duterte, involved pa sa korupsyon dahil, di ba? Pinapalusutan nila itong mga drug lords. So ayan, okay? So nasa sa inyo na yan. Okay? Kung kayo ay gullible at kung kayo ay naniniwala pa kay Trillanes, malamang-lamang pinklawang ka. Sige, pagbutihin nyo yan. Kasi pag hindi nyo pinagbuti yan, baka mawala sa sirkulasyon. Mawala ka sa sirkulasyon, makaupo si BP Sara. Yan ang game plan nila. Hindi makaupo si BP Sara. Takot na takot di ba? Meron siya meron siya mga interview na delikado daw sila pag si BP Sara nakaupo. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. So may pangalawa pang pasabog, may mga ninakaw pa. Ayan, di ba? Ang galing, no? Di ba? May kakilala kayong vlogger na ganyan, pasabog-pasabog. Vlogger na vlogger ito. Sige. Alam mo, maganda yung sinasabi mo, Trillanes. Basta totoo. Baka mamaya, trial by publicity lang yan. Sisiraan. Kasi para masiraan ng Duterte pero hindi naman lumalabas yung ebidensya. We are waiting. Tiktikan natin to si Trillanes. And we're talking about billions. Malaki na yan. Billion. Hindi na biro yan. Billions yan. So dapat may ebidensya ka na dyan. Isang katutak na ebidensya mo dyan. Anda ko. Bilyon ang ninakaw, wala kang makukuha ang ebidensya. Katarantaduhan po yun. So abangan
the 160 million It's not. confidential fund. No, hindi na yung 160. Kasi, di ba, doon nila pinaikot-ikot 160 million kasi confidential funds si BP Sara. Hindi nila maata-atake yan. Kasi si Bongbong Marcos, ang laki-laki ng confidential funds. Mamaya, i-discuss po natin yan. And at the same time, naglakihan po ang mga sumabog na anomalya ngayong gobyerno na ito. So kailangan itaas nila dahil isipin mo, inisilip nyo 160 million na confidential funds. Ang nakawan ngayon trillion, hindi ang layo. Magmumukha kayong tanga, magmumukha hindi ka panipaniwala. So kailangan taasan mo rin, medyo dumikit sa trillion. Kung hindi man umabot sa trillion, kailangan may billion. Yan na daw ang pera ng mga Duterte. Billion. Billions ito. Billions. Kung mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Ito mo, sabi, kailan mangyayari? So yan mga kaubayan, so kasabot pala dito ni Trillanes ang ombudsman na si Boying Remulla. No, I mean, ba? Kaagapay, ba? Nagtutulungan si Trillanes at ang ombudsman Remulla. Yeah? Para sa impeachment ni BP Sara. Sabi nga ni ombudsman, di ba? Nagpalabas siya nung nakaraan yung kanyang pahayag na tutulong sila. Gagawin nila ang lahat. Okay? Ma-provide lang. Masubpi na lang. Okay? But anyway, sana magtrabaho sila ng maayos, di ba? Pero sa pagkakataong ito, I think mga kababayan, wala talaga sa ayos ang ombudsman. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.